What's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel. So sa video na ito magpapalit tayo ng ignition coil dito sa ating Kia Pride. Sa mga nagtatanong, no, itong nakakabit kasi sa atin, original pa niya yan kasi Hyundai yung nandyan, no, Kia Pride dito. Siguro stock niya pa yan. At nabasa ko sa ilalim, dapat daw ang ignition coil na ito ikakabit with the resistor or external resistor. Yun yung ballast resistor, pero wala, kaya nasira siya kasi nag-overheat yan eh. So yung ballast resistor, pinapababa niya yung battery galing sa or yung volts galing sa battery. Ito yun, imbis sa 12 volts papasok niya 9 volts na lang. Yun ang gamit ng ballast resistor. So padadaanin sa ballast resistor ito. Pero imbis na magkabit tayo ng ballast resistor, palitan ko na lang siya ng luma lang din. Pero ito original din. So ito Toyota, internal na ito mga kapatid. Hindi mo na kailangan kabitan ng ballast resistor. So ang kaibahan lang, poktil na yan, sira na, pinukpok yata dito ng kapatid ko. Matino ito ng in-stock ko eh. Pero goods ito kasi last na ginamit ko ito, goods. Problema lang nito yung pagkabit niyan, no. Check ko nga, pwede ba? Tatalong kasi yung kuryente niyan. Yan. Yan. Pero okay yan. Hindi yan tatalon. Didiskartehan ko yan. Okay mga kapatid. So sa ngayon, palitan ko na lang siya, no. Tatlo yung connection yan, battery. Itong yung B kasi yan, battery. Pero igaganyan ko, itatap ko siya sa positive. Ganyan. So positive negative lang naman ito. Yan, hindi tayo maguguluhan dyan. Saan ba yung positive nito? Tanggalin ko muna ito. Ayan, positive ito. Kakabit ko lang siya. Positive, negative yung isa. Hindi na yan nakakalito. So, tanggalin ko lang muna yung tornilyo. Hindi kaya ng one hand technique eh. Yan na mga kapatid, natanggal ko na siya. May dalawang tornilyo lang naman yan. Ito, nakakabit yan dyan sa bolt na yan. Tinanggal lang natin. Positive, just negative yung kabila. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oil filled coil. Use with use with igniter. So walang igniter. Walang external igniter. Alright. So ito with internal igniter na yan eh. Kaya ikakabit na lang natin. Tanggalin ko na lang to, ikakabit natin. Plug and play boy. Napalitan ko na ng ignition coil, yung sira dito. Madali lang diskartehan yan. Positive, yung B nilagay ko na doon. So hindi naman necessarily na 3 yung terminal na makuha nyo sa coil, no. Pero ito kasi niremedyohan ko lang yan, sayang kasi yung denso na yan. Malakas magbato ng kuryente kasi ito. Saka internal igniter na yan. I mean, meron siyang internal resistor. So positive yung isa, negative tong isa. Salpak ko lang yung para sa distributor na negative. Kasi ito naman yung RPM gauge natin. Bit mo lang yan. Ayan, tapos na. Tapos ito, ipitan ko na lang. Tapos paanda rin natin, no, kung i-epekto ba itong pinaggagawa kong kalukuhan. Remedyo lang. Okay lang yan. Pag gumana, goods. Pag di gumana, goods pa rin. Yan. One hand technique lang. Tiyagaan nyo lang magmanood mga kaibigan. Tiyagaan nyo lang. At huwag nyo akong iwanan sa ere. Panoorin nyo kasi sayang yung ginagawa ko. Kayang-kaya nyo to.
bihira ang dali-dali lang mag-DIY sa mga ganito mga kapatid, kasi basic yung wirings yan, ang dali-dali lang, di ka maliligaw. Check natin kung aandar ba itong ginagawa natin dito o ginagawa ko. Yan. Yan. Sana hindi tumalon yung kuryente, pero madali lang yung diskarya pag tumalon. Tanggalin ko muna itong tools. Tapos kabit ko muna itong baterya. At ito ang nagpapatagal sa mga apuradong nanonood dyan. Relax. Ayan. Kabila naman. Ayan, tapos na. Hintay lang, hintay lang. Wait lang, boy. Oh, okay na. Connection, okay na lahat. Paandarin ko nga kung i-epekto ba itong pinaggagawa natin. Umepek. Siyempre goods yung ignition coil. I-effect talaga yan. Alright. Goods na yan. Kasi nga yung issue nito dati, after 30 minutes ng biyahe, nagloloko na yung kuryente niya, paputol-putol na yung supply ng kuryente, humihina na, tapos umausok na, may gasolina, hindi niya na nasusunog maigi kasi mahina nga yung bato na kuryente. Pero ngayon, alam ko naman na malakas bumato yan kasi galing yan sa Tamaraw FX ko dati, 7K engine. Yan yung talagang urik na ignition coil ng 7K, 3 terminal yan. So sa ngayon okay na siya at malakas bumato yan ng kuryente, alam ko. At under observation na lang ito kasi mayroon akong next na video na i-update sa inyo tungkol dun sa naunang video nito na bago natin pinalitan to. Nagka-issue kasi ito after 30 minutes ng biyahe. Goods yung vacuum advancer, goods yung plunger, goods yung idle solenoid, timing, lahat, fuel supply, fuel filter, pero ganun pa rin, nagkakadyot after 25 kilometers run or after 30 minutes sa biyahe. Yun, lalo pag na traffic na, umiinit na kasi yan, kasi hindi pa nainit yan, alam ko yan kasi ginamit ko nga sa Tamaraw FX dati. Yun lang mga kapatid, pagpalit ng ignition coil. Bye bye, see you on my next videos.